O mga kababayan, parang nadala na si Sara mga kababayan at ayaw na niya mag-endorso ng sino mang kandidato dahil sinisi siya eh. Ng mga tao ngayon mga kababayan na dahil daw kay VP Sara ay nabudol daw sila ni Ngagngag at binoto daw nila si Ngagngag mga kababayan at naging presidente. Kaya nung tinanong ng media si VP Sara Duterte na mayroon ka bang i-endorse mga kandidato? Sabi ni Sara, sinisi niyo ako. Sa ngayon wala na dahil na-trauma na ako eh. Nung mayroon akong in-endorse dati, sinisi niyo ako, panoorin niyo po. Kaya pala ako hindi na mag-endorse dahil nung last endorsement ko, anong nangyari? Sinasabi sa akin ng mga tao na budol sinisi. Nila. Hindi, Sara, nabudol nila sa iyo. Saan man ako pumunta, yun ang sinasabi sa akin. Kaya pala ako nag-desisyon na hindi ako mag-endorse. But, let me just say, lagi kong sinasabi ngayon, ano bang dapat iniisip ng mga tao ngayong darating na ang eleksyon? Unang-una, pangako. Huwag na kayong maniwala sa pangako. Huwag na magpapabudol. Pangako ko, i-check nyo muna. Yung mga pangako ba niya noon, tinupad niya ba? Sama-sama tayong babangag muli. Check nyo. Ano ba yung mga pangako niya noon? Natupad ba yon? So, dapat ba namin paniwalaan yung pangako niya ngayong eleksyon na ito? Pangalawa, huwag magpadala sa vote buying. Ayuda. Legal na, hindi na illegal. Cash aids. Akap, AIDS, MAIP, tupad. Ang dami na pala. At kung ano-ano pang tinatawag na ayuda. Dati 4-piece lang. Ang vote buying. Bakit nagiging legal ang vote buying? Dahil kontrolado siya ng mga politiko ngayon. At meron silang kota-kota sa pamimigay ng ayuda. Galing pa talaga sa gobyerno, no? Tax sa taong bayan ang ginagamit na vote buying ng mga buhaya. Proof ko na nagiging legal na ang vote buying na tinatago sa pangalang ayuda. At pangatlo, hindi dahil gikan yan sa pamilya ng mga politiko tulad ko, hindi dahil galing yan sa may tatay yan na mayor, may kapatid yan na governor, may anak yan na congressman. Hindi boto dahil agad. Galing yan sa political dynasty ay ibig sabihin magaling ng kalibre yan. Yan din ang mga kababayan, senaryo kay Ngagngag, di ba? Dahil akala natin, kasing galing ni Marcos Sr. dahil smart yung si Marcos Sr. SMEO, weak leader pala mga kababayan. Huwag ninyong iboto ang isang tao dahil lang sa nakaapelido niya ang gusto nyong kandidato. Tapos ang sabi niya, ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Tapos yan din daw ang gagamitin ni Sandro Marcos mga kababayan kapag tatakbo siya in the future. Ang kasalanan ni Daddy at Mami, Admiral at aking tito na si Tamba ay hindi ko kasalanan. Iboto niyo ako, bubudulin ko na naman kayo. So yan ang paalala ko ngayong darating na election. Check. Promises. Tanggapin ang ayuda kasi pera ng bayan yan. Pero huwag magpadala sa vote buying. Pangatlo, huwag bumoto dahil kaapelido o dahil nasa political na pamilya yung kandidato. Bumoto. Agree! Chinek nyo yung mga promises niya at chinek nyo yung kakayahan niya. And then, for local, as of the moment, I am committed to Davao City only. But apparently, kung sa Davao City, sinasabihan nila ako, huwag na lang daw ako sumali doon. I have my own problems. Kayang-kaya yan ni Tatay Digong doon. So, yun pa lang ang nabigyan ko ng commitment. Yung ibang mga local na mga candidates na mga kaibigan, wala ako pang nabigay ng commitment. But Dahil mga kababayan baka pag-initan. Alam mo naman ang Ngagngag administration na yun, di ba? Ang kakampi kay Sara pag-iinitan. Tapos, automated election mga kababayan, Miro. Hindi natin alam kung katulad din ba yan na smart magic. Hawak na naman nila mga kababayan. Sa tingin ko naman, parang wala din sigurong magkaka-interes na hanapin
ako or i-request ako dahil lahat ngayon Natatakot. term na ginamit ng isang politiko, benga. Lahat. Tagalog term yan, no? Grabe, bumenga. I know it's an LGBT term. No? Bumenga? Grabe, bumenga yung administrasyon. Grabe kung umatake ang administrasyon. So walang gusto na makita or malaman na Grabe kaibigan mag-tripping. ko sila or kakakris ko sila or supporters nila ako. So that would make it easier for me since makakapagpahinga ako sa kampanya dahil from 2016 to 2019 to 2022 kampanya ako. And this time around, since hindi naman ako kandidato, Rest. Okay lang yan. Sa kampanya, makakatutok din ako sa trabaho namin sa Office of the Vice President. And then of course, makakatutok ako sa committee hearings kung meron pang committee hearings na darating sa susunod na taon sa Ay, nako. campaign period. Hindi pa nila yan tatapusin yung committee hearing dyan? Yung mga quadcom mga kababayan, Smia? Yes, sir. Pwede pa. Sir. Pwede pa! Pwede pa. Bakit excited na yung kasamahan ni Sarah na umuwi? Hayaan niyo si Sarah. Ay, mga kastamaan, sa TV News Online. Ang katanungan ko sa inyo, ma'am, ay itong threat ay nangyari sa inyo. Seryoso ba ito o wala? Mga political... Serious ito, sir. Nakita mo si Marcos Sr. Serious threat. Nakita mo kung paano nila, anong I'm sure nakita mo yun, sir. Kasi kami, edad namin, di namin nakita. Nakita mo, sir, naabutan mo. Kuran. Yes, sir. Tanda na yun. So, very serious. Very serious threat. Parang laro-laro lang para sa kanila. Seryoso sila sa gusto nilang gawin. At alam natin ang capacity ng isang Marcos. Kaya madam, tinulungan mo ang tatay Marcos. Nung panahon niya tumakbo, and then ikaw naman, anak naman. Tinulungan niya ako. Tinulungan ko siya noong 2016. Tapos tutulungan ba niya ako sa 2028? Hindi ko alam. Dahil noong 2022, Hindi nga siya tinulungan. Noong 2022, wala siyang active health na ginawa. Kasi ayaw ni PRRD na makipag-tandem siya kay Ngag-Ngag. Kailang niya na kaya niya yan. Bayaan na natin yan mga kababayan dahil abinado naman si Sarah na nagkamali siya sa pagsuporta kay Ngag-Ngag. Na lahat naman tayo nagkakamali. sabi niya hanggang ngayon, Lahat din tayo bumoto. Nabudol kay Ngag-Ngag. kaya niya yan. Tabla lang. So heartwarming, no? Pag ang magulang mo, ganyan lang yung sinasabi, kaya mo yan. Wala man lang, parang parang, uy, kawawa. Kawawa naman. Iiyak na yan. Parang, anong natutulungan ko? Uy, kailangan mo ba ng doktor? Wala. Sabi ni Tatay Digong, ay kaya niya yan. Heartwarming kung concern ng magulang mo. Kaya mo yan. Provide security for you in case your current security will be pulled out. Yes, nagpapasalamat ako, ma'am, sa Moro National Liberation Front, MNLF, sa kanila. Pero gigirahin yan mga kababayan. Alam mo naman ang Ngag-Ngag, di ba? Kapag kakampi kay Sarah, kakantihin nila. Offer na tulungan ako sa security. But right now, meron na akong mga kaibigan trusted. na gumagawa ng paraan kung paano gawin ang aking security in case na magkakaproblema talaga kami with the armed forces of the Philippines, particularly the unit ng Presidential PSG. Command.
Grabe, no? Kawawa ang mga polis, mga kababayan, no? Yung militar, AFP. Dahil parang pinaglalaroan sila ng mga ngag-ngag na kanilang mga leader, mga kababayan. Saying between no matter what, hindi tatanggapin ang PSPG and PNP. They'll take over for PSPG. Yes, ma'am. Ang ano kasi ma'am, ang Presidential Security Group o PSG na ngayon ay pangalan niya PSC, Presidential Security Command. Command. Ang batas na gumawa noon, may mandato siya. Ang mandate niya is the protection of the President and his family, protection of the Vice President and his family. At meron pang iba. So, ang PSC kasi is a command under the Armed Forces of the Philippines. Walang mga pulis doon. AFP yan sila lahat. Ang mandate ng PSC, President and Vice President. Bakit? Bakit yun ang mandate nila? Kasi our Constitution provides for the line of succession. The Vice President is the first in line. So, ibig sabihin, the state is required, is mandated by the Constitution and by laws to protect the Vice President. Protect the Vice Kasi pag President. nawala ang Presidente, siya yung susunod. Kaya pinoprotektahan din siya. Kasi siya yung reserve. Kasi pag hindi mo pinoprotektahan ng reserve mo, wala ka ng reserve. Ang gagawin yan, pipili sila doon sa mga members ng Congress. O, babalik na naman tayo kay Martin doon. So, baka nga ganun yung gusto nilang gawin, no? Oh. Hindi na sila masusunod sa Constitution. Martial law. That is something I have to think about. Dictatorship. So, yun. Yan. The PSG, now PSC, is a unit of the Armed Forces of the Philippines. Its mandate, President and family, Vice President and family. Why? Because there is a line of succession. You need to protect your reserve. Wala doon sa usapan ang Philippine National Police. Oh.